Manila, and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami mainggan. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. Oh, the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago, inaalam ang totoo. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth Air, balitang totoo, malinaw at fair. Kung we uncover the truth behind the news, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balitang may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat at Hold the Truth Air. We uncover the truth behind the news. Okay, magandang hapon mga kababayan. Ito pong inyong lingkod, Jake Ortiz, Dr. J, sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS DWD, 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Araw ng Lunes, no? Pero alam nyo, hindi maganda ang ating hinaharap dahil sa presyo po ng gasolina at langis. Tumaas sa world market kanina, nagtinignan ko 2 hours ago sa $114 per barrel, no? Umaalala natin yan, bago pa maggira sa Iran, nasa 67 lang yan eh, $67. Isipin ninyo mga kababayan, na halos mahigit sa mga $40, mahigit na ang tinaas, no? At hindi lang natin alam yan kung magkano magta-translate yan sa presyo ng gasolina dito sa atin, ano? At dyan na pala ang ating kasama, Dr. Armo. Magandang hapon. Dr. R, hindi ako narinig. Magandang hapon, Dr. R. Anyway, itutuloy natin, ano? Pumasok ka anytime, Dr. R, no? At alam nyo, yung problema natin ay hindi lang ho yung pagtaas ng presyo ng petroleum products, ano? Kundi pati ang lahat ng bilihin, no? Apektado. At hindi pa natin alam kung hanggang kailan itong gira dyan sa Iran. Dahil ang pagkaalam ng mga Amerikano at ng Israel na matatapos nila ang gira sa loob ng 2, 3 o 4 na araw, no? Pinakamatagal na yung 5. At susuko ang Iran, no? Ihingi na ng ceasefire, o sige, tama na, ceasefire na. Lahat ng inyong demand ay susundin na namin. Ay mukhang hindi ho yan ang nangyari, mga kababayan, ano? Na ang nangyari na imbis na ang Iran po na mahina, sinasabi nila mahina, mas malakas ang United States of America sa military, no? Pagdating sa military, malakas ang US, malakas ang Israel. Ay mukhang mahigit na sa 1 linggo. Ano na ngayon? 9. Nag-umpisa ng 28. Magsa-10 araw na yata, no? Ang gira na yan ay hindi pa ho natatapos. Hindi nagsusurrender ang Iran. At mukhang lumalaban pa dahil alam nyo, marami na nasira ng mga American bases. 27
American bases in 12 countries. Diyan po sa Middle East ang nawasak. Mga American bases po yan, mga kababayan. Nawasak po. At yun ang pinangagabahan ngayon ng buong mundo na pag tumaas ang presyo ng krudo, ng fuel, maraming mga bansa ang masisira ang ekonomiya. At hindi ho sasabihin na Pilipinas lang ho, hindi ho, lahat po ng bansa na dependent po sa fuel, ano? Hindi lang ho Pilipinas ang dependent sa fuel. Kahit na yung mga mayayaman na bansa po sa Europe, yan po ay apektado ng pagtaas po ng presyo ng langis. At katunayan, sa Europe ngayon, yung presyo po ng natural gas, tumaas ng napakataas na. At mismo ang Russia nagsabi na nga na hindi na sila magbebenta ng natural gas sa Western Europe. Lalong tataas yan. Dito naman po sa atin, ang isang problema natin, yung pinagkukunan natin ng mga 25% ng ginagamit nating mga gasolina at crudo sa China. Bumibili tayo sa China, no? Ng crudo at saka gasolina. Mga 25%. Ay mukhang ayaw na, hindi, tinigil muna nila ang may kautusan ng kanilang pamunuan na itigil muna ang pag-export ng petroleum products, ano? Dahil nga sa tinitingnan nila na yung walang katiyakan kung kailan magkaroon po ng paghuhupa ng gira dyan po sa Iran. So yun ang tinitingnan nila. Tayo ang problema natin. Ngayon, iwan ko kung anong gagawin ng ating pamahalaan. Maaring dagdagan natin ang pag-import kasi ang Indonesia oil producing yan Ang Malaysia ganun din. Maaring doon tayo kukuha ng mga petroleum products na yan. At hindi natin alam kung ano ang contingency nitong ating pamahalaan sa ngayon. Kung ano ang kanilang gagawin para matugunan itong mga pagka-windang ng ating ekonomiya dahil dyan sa pagtaas ng presyo ng mga petroleum products na yan. At alam natin yan, mga kababayan, na pagka may tumaas na presyo ng mga ganyan na produkto, tayo ang na mga consumers ang madalas natatamaan. Kahit anong gawin nating pagtitipid niyan, katulad ng ating mga kababayan na malalayo ang kanilang lugar, na kunwari, for example, sila ay nauwi sa mga banda dyan sa Eastern Rizal, sa Rizal, dito lang, mga kainta na yan, nag-opisina sila sa Makati. Yung mga sa Cavite o sa mga Laguna na yan, nag-opisina sa Makati. Kung may dalang sasakyan yan, tataas ngayon ang kanilang gastos dahil sa gasolina. Kung nagko-commute naman yan, tiyak naman natataas din ang pamasahe. So lahat po yan ay hindi naman kasalanan natin, hindi din kasalanan ng ating pamahalaan. Pero ang tinatanong lang natin dyan, madalas, ano ang aksyon na gagawin ng ating pamahalaan para matugunan itong napipintong crisis na darating sa atin, sa ekonomiya natin. Kasi hindi lang pwede na sabihin ng ating pamahalaan na 4 days work week, ang kawani ng gobyerno. Sa gobyerno yan, paano ngayon ang sa private sector?
Pwede siguro mag-mandate sila ngayon na samantala na ang gira na yan ay tuloy-tuloy na nangyari po dyan sa Iran, ay mag-ano sila ng tinatawag na work from home. Balik na naman sa work from home, ano? Para wala masyadong bumabiyahe ngayon ng mga tao, ha? At makakatipid sila, pamasahe, gasolina nila. Pwede naman na work from home din ang gagawin, ano? Kaya mga solusyon yan ang sinasabi ko, no? Hindi ko alam nyo kasi ang problema lang dyan, may mga kumpanya na gusto nila, mga tao nila na sa opisina nila. Mga tradisyonal na ano, no? Pero pwedeng piliin siguro yung mga gumagawa ng mga services na yan, yung katulad ng mga patubig na yan, sa ilaw, at saka sa mga basic services sa hospital, kailan pumasok yan, ano? Pero yung mga purely office work ang ginagawa, pwede siguro na pag-aralan ng mga kumpanya na ang kanilang gagawin ngayon ay pulos work from home na lang. Kung pwede naman na pwedeng magtrabaho sila ng work from home, gano'n na lang ang gawin para naman ay makatipid sila sa pamasahe, makatipid sila sa gasolina kung sila po'y nagbabiyahe, ano? Yun ang inaantay natin sa pamahalaan. Hindi ho yung ang iniisip. Ito ating mga politiko ang iniisip, mga impeachment, ha? Yung iniisip yung kung paano pasinungalingan yung revelation nitong 18 Marines na kailangan magsasampa sila ng mga cyber libel case daw, no? Itong si Congresswoman Laila de Lima, no? At saka itong si Trillanes gusto magsampa ng cyber libel daw dahil naisama ang kanilang mga pangalan doon sa mga binanggit doon sa tidabit ng mga Marines, no? So yun ay, alam nyo, ang pagtuunan nyo ng pansin muna itong problema natin, itong clear and present danger na hinaharap ng ating bansa, no? Dahil dyan sa gira sa Iran. Saka na kayo mag-file ang mga, alam nyo, itong mga politiko natin, kung yan ay totoo o hindi man, mapapatunayan yan pag nagkaroon po ng hearing, pag nagkaroon ng kaso sa Sandigan Bayan, ano, yung pinail na yan nila Attorney Baligod at yung 18 Marines na doon sa affidavit nila, ano, malalaman natin yan. Pero ito namang ombudsman natin meron ng tawag nila dyan, meron ng opinion na parang hindi sila sumasang-ayon doon sa, hindi sila naniniwala, hindi sila naniniwala, ano. Kahit itong ating Blue Ribbon Chairman na si Piping Lacson, ganun din, no? Para bang skeptical sila na hindi. Alam niyo, mga kababayan, hindi natin malalaman ang katotohanan kung walang investigasyon. Kung yan ay may basis, yung sinabi ng mga Marines na yan, at sila ay hindi naman siguro maglalabas ng ganyang kanilang mga tawag diyan sa affidavit na yan, ano? Kung wala kong bahid ng katotohanan, para malaman natin kung totoo hindi imbestigahan. Hindi ho yung nakaayaw lang ninyong imbestigahan dahil meron kayong pinagtatakpan, ano? Yun kasi ang nasa isip ngayon ng taong bayan, na baka mayroon kayong pinagtatakpan, na ayaw nyo na yan ay makakasira doon sa mga taong pinagtatakpan nyo. At makakapekto po yan sa chances nila sa darating na 2028. Kasi alam naman natin mga Pilipino tayo, ang iniisip kagad ng mga politiko natin pagka nag-umpisa, pagkatapos ng halalan, ang iniisip kagad yung next election Kaya nagpapapugi, nagpa-plastic,
Kaya itong isang senadora, ikot na ng ikot sa buong Pilipinas. Kung saan-saan na may pista, nagpupunta para nagpapakilala siya, no? Dahil alam niya ang tansa niya kung lalaban siya at kung hindi ma-impeach itong si Sara Duterte, wala akong kalaban-laban. Ang mayroon lang hong tansa na lumaban kay Sara Duterte ay maaring si Leni Robredo. Kaya lang sa ngayon, sa mga surveys, malayo pa. Hindi ko malapit. At kung titingnan natin sa karakter, maaaring si Leni Robredo ay masasabi natin na wala namang bahid ng anomalya siguro ang buhay niyan. Katulad ni Sara Duterte, pilit nilang ginagawa ng anomaly. Pero kung titingnan natin, wala naman kasalanan. At ang ganda ng dalawang babae na nababanggit ko, puro sila mga lawyers. Kaya talagang yun ang kailangan natin ng mga leaders natin. There was a time mga kababayan ko, na ang ating mga leaders, karamihan ay nasa legal profession. At ang ating mga senador nung araw ay statesman, no? Yung hindi mo makikitaan ng mga ganitong aligasyon na tumatanggap ng pera, na tumatanggap ng pera na nagagaling po doon sa flood control, na scam sa mga ghost projects, no? So wala tayong matatandaan na may mga senador nung araw na ganyan po, na may bahid ng anomalya. Sa kanila malilinis ang pangalan nila. So karamihan pa sa kanila lawyer, no? Nasa legal profession. Sa atin ngayon pagka ikaw ay non-time show host, pwede ka nang tumakbo. Maraming nagtumakbo dyan. Kung ikaw ay sikat na artista, celebrity, media personality, na sikat, pwede na, no? Hindi natin pinatawaran ang kanilang mga kakayanan, pero ganyan na po nangyayari sa atin sa ngayon, no? Kung ikaw ay artista na magaling tumambling, tiyak panalo ka. Ano ngayon ang gagawin nyo, mga mamahal namin ng mga senador at mga kongresista? Pagtuunan nyo ng pansin itong nahaharap na crisis na darating sa atin at dumating na sa atin sa ngayon. Itong crisis na hinaharap natin, yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Mayroon nga silang prediction ngayon na ang inflation natin 7%. From 3% magiging 7% dahil pataas ang lahat ng presyo ng bilihin. So yun ay isa sa problema natin na hinaharap ngayon, na dapat pagtuunan ng pansin nitong ating pamahalaan. Hindi po yung mga impeachment na yan. Hindi naman makakaganda sa sabihin na natin, natanggal yung si Sara Duterte. So what? Ano ngayon ang mangyayari? Akala niyo walang papalit kay Sara Duterte? Akala niyo na wala na hong ang kanyang popularidad ay hindi matatransfer? Mas malalim po ang problema natin, lalo na ngayon na kung magkaroon tayo ng economic crisis sa Pilipinas, lalo kayong ibabaon. Kayong lalaban dyan sa pangkat ni... sabihin na natin, na-impeach si Sara. May papalit naman dyan. Hindi ko masasabi kung sino papalit. Pero ang sa akin dyan, dahil sa simpati sa kanya, kung sino ang kanyang pipiliin, nasusuportahan, ay tiyak, malaki ang tsansa na manalo. Malaki ang pag-asa, malaki ang saan na manalo. Hindi pa rin yun napigilan. At kung manalo man yan, kung sinong taong yan, ang gagawin naman yan, i-pardon o kung ano man tawag nila, may presidential clemency o whatever they call it. Si Sara ay baka gawin pang Department of Justice Secretary yan, ganon din naman ang mangyayari uli, no, mga kababayan. Hindi it's a waste of time actually, no, na imbes ang harapin ng ating mga politiko, mga leaders natin, yung problema natin sa ekonomiya.
At ang isang malaking problema kung paano natin magawa, ma-mitigate ngayon yung ating mga kababayan na nasa Middle East, na 2 milyon yun, na ang ibang bansa nagkukumahog. Ang South Korea, na may mga charter flight sila na ginawa para relocate ang kanilang mga citizens. Ang Spain, ganun din, no? Na ang ibang bansa, meron din ganyan sila na mga charter flight na ginagawa na yung mga kailangan i-relocate. Siguro, lalong-lalo na yung mga kabataan na andun po sa Dubai o sa Bahrain na yan, dahil para mailikas papunta sa bayan natin sa Pilipinas, ano? Kasi mga vulnerable yan eh. At ang isa pa dyan na problema ngayon mga kababayan, nahaharapin doon sa mga naturang lugar sa Gulf States na yan, Gulf States. Ay alam nyo, mabuti nga hindi tinatarget ng Iran ang mga desalination plant ng mga naturang lugar. Alam nyo kasi itong mga lugar na ito, mga kababayan ko, lahat yan umaasa, dumidepende sa desalination plant sa kanilang iniinom na tubig, yung kanilang potable water, no? Ay mabuti nga, hindi pa tinatarget ng Iran yan. Kahit na ang Iran, ang isa niyang desalination plant para doon na nagsiserve sa Siam na villages sa isang lugar doon sa Iran, tinarget ng mga tinarget ng mga Israeli. So nasira yan. Ngayon, kung guganti ngayon ng Iran, lahat ng desalination plant sa Oman, dyan sa Bahrain, sa United Arab Emirates, sa Dubai na yan, Abu Dhabi, at Kuwait, Qatar. Kung banatan ng ng Iran ngayon, di mawala ng tubig na inumin ngayon. So paano ngayon ang buhay ng ating mga kababayan doon? Isa yan. Tapos ang lahat ng pagkain, siguro masasabi natin 80% ng pagkain ng mga lugar na yan ay imported. Kasi yan ay disyerto, nakaharap sa dagat yan, sa likod ng kanilang mga syudad na yan, pulos yan desert. Paano mo ngayon ma-supplyan ng pagkain yan dahil sarado po yung Strait of Hormuz na sinasabi nila. Walang makapasok doon at walang makalabas na barko sa ngayon. Dahil nagkaroon ng blockade ang Iran na lahat daw ng dadaan na barko kanilang susunugin, ano? At may mga balita na Chinese lang daw ang pinapayagan nila na barko na dumaan doon, ano? Pero hindi natin alam kung yan ay totoo o hindi, no? But anyway, so isa yan sa malaking problema ngayon kung paano susuplayan ng pagkain yung mga lugar na yan. Maaring meron silang ibang dadaanan, maaring by land, no? Mula sa Oman, papunta dyan sa mga Emirates na yan, maaring ganun din, ano? Pero magkakaroon talaga ng problema. So kaya kailangan ang ating bansa, ang ating gobyerno ay nakahanda din na mag-repatriate sa mga gustong umalis na doon. Yung gustong umuwi na. Lalo na siguro diyan sa Dubai, marami siguro turista diyan ng mga Pilipino, di ba? Nung isang araw nga, yung mga Pilipino na yung taga Bulacan, yung mga mayor, vice mayor, nakauwi na yata. No? So anyway, nasasabi tayo. Wala pa ang ating kasama, si Dr. R. So anyway, mga kababayan, yun ang malaking problema natin, ano? At ito po, binabasa ko ngayon, fears of an energy supply crisis caused by the war in the Middle East have sent Asian market plummeting. Ito sa stock market, ito mga kababayan, ano? So, laki epekto nito. Kasi $114 per barrel ngayon ang presyo ng krudo. Hindi ko alam kung sa atin magiging magta-translate yan sa 80 or 90 pesos per liter.
ng diesel fuel. So isa po na dapat pag-aralan ng gobyerno yan, paano ngayon mamitigate yan. Maaring alisin nila ngayon muna, pansamantala, itong excise tax o di kaya itong value added tax. Para medyo naman hindi tamaan ng uppercut itong ating mga sa transport sector, no? Kasi ang mangyayari niyan, hindi naman pwedeng babiyahe ang jeep na mataas ng presyo ng krudo ay hindi pa rin sila magtataas ng pamasahe. Hindi naman pwede yun, ano? Wala na sikitayan ng driver noon. Wala na kakainin pamilya ng driver, no? Mapipilitan ngayon na tumigil na rin sa pagbabiyahe yun. So lahat po yan ay kailangan mayroon na akong contingency plan ng ating pamahalaan. Wala ho tayong narinig, eh. Hanggang ngayon, ang pinag-uusapan, yung mga pinagnanasaan ng mga babae. yung si Suntay na pinagnanasaan niya, sa kanya kaisipan, pinagnanasaan niya. Yung sinungang artista yun, yung Cortez at pangalan, ang apelido nun, no? Ann Cortez, no? So yun ang mga pinag-uusapan sa ngayon. Itong si Dilima, na nagre-react na hindi daw ang katawan ng babae ay hindi dapat pagnasaan, pwede ba yan? Kasama yan kasama sa ano ng tao yan, eh, nature. Kahit mga babae ganun din, may pagnanasa din sila sa mga lalaki. Hindi lang ang lalaki ang may pagnanasa, no? Normal yan. Hindi naman abnormal na reaction yan, eh. Katulad nga yung si Ann Cortez na yan na sinasabi, nakikita mo naman ang mga litrato nun, eh. Kung ikaw ay masasabi na true blue-blooded male, no, na lalaki, aba, mag-a-admire ka talaga sa kagandahan nung artista na yan, nung si Ann Cortez na yan. Admire ka. Hindi maaaring hindi ka mag-iisip ng kung anong mag-imagination, ano, dahil sila naman mismo, na pinapakita nila yung mga ganyan at siguro dahil para mabenta naman ang mga pelikula nila, no? So, normal sa lalaki na magkaroon ng mga ganyan pag-iisip, no? Hindi naman pwedeng abnormal ka kung na lalaki kung wala kang paghanga, no, na tinatawag. Paghanga sa mga ganon, pinakitaan ka ng medyo semi-nude na litrato ng isang nagpo-posing na isang artista na celebrity. Semi-nude. Meron pa nga litrato yung si Ann Cortez niya, nakikita ko doon sa Facebook na nakalabas ang singit, no? So pag pinakitaan ng ganon yan, ang lalaki na humahanga, natural andun yung hindi nawawala yung paghanga at normal yan sa tao, babae man o lalaki, yung tinatawag na lust, no? Kaya iyon ang ginagamit na paraan itong mga nagbebenta ng mga consumer product na kunwari ang merkado mo ay pulos lalaki. So anong nilalagay mo? Babaeng nakabikini na puti na nakasakay sa kabayo. Madalas ganun. O di kaya isang babae na nakapusing na hawak-hawak yung botelya ng alak na yan. So ganyan po mga style yan. Natural yung mga nakapanood yan na nakikita nila, hindi nawawala na ang kanilang imahinasyon ay gumagana. At sa imahinasyon nila, maaring pinagnanasaan na nila yung mga gano'n na mga itsura, na mga larawan na nilalagay po dyan sa mga advertisement. Di ba? Karamihan ng advertisement ganyan. Depende kung ano produkto, eh. Yung mga pangit ang nilalagay nila, yung naglalaba. Kung pero sa gayon, pulos na rin magaganda yung naglalaba, no? So, ganyan po ang mga kababayan. Bago tayo magpatuloy ay mag-station break muna tayo. Totoo, mali
malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. At ang oras po ay alas 2:30 ng hapon. Lunes ng hapon, ano? At wala ang ating partner dahil yung kanyang Up next on cellphone naglobat. Yung lobat ng cellphone. May mga ganyan talagang buhay. Kuminsan nalulubat. Itong si Congressman Suntay hindi pa lobat ito eh. Mukhang mataas pa ang kanyang ano no, yung baterya, malalaki pa. So ito alam nyo, so binabasa ko lang kanina na itong mga nagre-react na yung nagre-react doon sa sa mga sinabi ni Congressman Suntay. Actually last week pa yun eh, pero hanggang ngayon meron pa rin. Ngayon, alam nyo mga kababayan, hindi naman nawawala ang respeto ng isang tao sa babae. Kung in his mind, no, pinagnanasaan niya. Yung kay Suntay na kaso, yung nabanggit niya, parang analogy lang yun. Ha? Analogy, parang ginamit niya lang ng example, ano. Pero alam nyo, yung interpretation ng iba na para bang mali siya o masama ang kanyang analogy. Pero kahit pa paano, lahat tayo na mga lalaki, hindi lang ho kasama yung may mga tira ang ulo na sinasaktan ng kanilang mga asawa. No? Lahat tayo mayroong paggalang, may respeto tayo sa mga babae. No? And in our head, in our mind, wala namang nakakita nun eh. Kung makakita ka ng isang magandang babae at mag-isip ka, hindi naman masama mag-isip ka. Paano kaya kung makasama ko ito sa kama? No? Hindi naman masama yun eh. Yan ay wala ka namang magagawa, kundi iisip lang yan. Ano? So wala pa namang batas. Siguro kahit saang bansa, na pag nag-isip ka, ay makakasuhan ka. Ay siguro gumawa muna kayo ng batas at gumawa kayo ng paraan kung paano nyo mabasa ang utak ng tao, no? So itong mga ganitong kaso, no? Mayroon pa nga tayo ngayon na yung International Women Month commemoration, no? Meron tayo niyan, ano? Na kinukommemorate natin yung women's, no? So yan ay walang masama. Wala ako nakikitang masama doon sa sinabi ni Suntay. Dahil analogy yun eh. Ang kanyang sinasabi. Kaya lang, nagkataon lang na si Ann Cortez, ang kanyang nagiging ano doon, tawag yan, example, no? So wala akong nakitang ano doon na diferensya. Pero ganun pa man, tandaan nyo, huwag kayong mawalan ng pagrespeto sa mga babae. Kailangan isipin niyo yan madalas. Yung respect na tawa ko, nakita ko na naman sa Facebook, itong kumisigaw, itong si Laila de Lima, hindi kami ginawa bilang babae para pagnasahan lang ng iba. Hindi ako sumasang-ayon doon. Kung pangit ka, ay palagay ko, hindi ka pagnanasahan.
Pero kung maganda, tabi mo naman itong si Dilima, Ann Cortez, ay palagay ko, alam naman natin kung sino pipiliin ng maraming lalaki. No? Pero pag nag-isip na gano'n, it doesn't mean na wala silang respeto. Yung si Congressman Suntay na yan, walang respeto sa mga babae. Ano? Hindi gano'n yan. Kaya lang analogy yung ginawa niya. Ano? Ginawa ni Suntay. So kaya sinasabi ko, imbes na yung mga issue na yan ang pagtuunan ng pansin, bakit ninyo, kayong mga congressman, kayong mga senador, tumulong sa pamahalaan, mag-suggest, magpalabas kayo ng resolusyon, ano bang dapat gawin? Kasi, alam niyo mga kababayan, tayo po ay nagmamasid. Wala ho tayong nakikita o walang sinasabi kung may ginagawa man ng ating pamahalaan sa ngayon, itong mga departamento natin na yan, na nakapokus dyan sa ekonomiya natin at yung sa mga OFW natin, kung ano ang kanilang mga akbang na gagawin para ma-mitigate itong parating at yung clear and present danger, hindi na parating kundi andito na problema natin, na malaking problema na this will derail our economy. Hindi ho ito biro sa mga kababayan dahil hindi natin alam kung hanggang kailan ang gira dyan sa Middle East. Kung magpapatuloy pa yan na hindi mabubuksan yung Hormuz Strait na yan na sinasabi nila na 20% ng langis ng mga enerhiya na dumadaan dyan, 20% na papunta sa world market, ay walang tigil ang pagtaas niya ng presyo ng crude oil. At kung mangyari yan, umabot yan ng $150 to $100 per barrel, ano ang ating gagawin? Anong gagawin ng pamahala natin? Tumitigate. O sabihin ninyo, magkaroon tayo ng fuel rationing. Okay? Pero ang wala namang problema yan dahil kung pag 150 pesos ng presyo ng isang litrong gasolina, talagay ko kung hindi talagang kailangan na lumabas ka, kailangan na bumiyahe ka, palagay ko walang babiyahe. Dahil sa taas ng magiging cost ng travel. Kung ang isa pong nakikita ko na magiging problema, pag wala ho tigil yan, ang maapektado yung mga airline companies na yan. Pag tumaas naman ang presyo ng jet fuel, at tumaas din ang presyo ng pamasahe sa airline, wala na rin magbabiyahe. Kung sabihin mo na ang one way papuntang Bacolod City ay 20,000 pesos na. Ang iyong back and forth, 40,000, wala na mo nang mabiyahe. Kahit na yung mga ruro na yan, yung roll-on, roll-off, yung mga bus na yan, pag tumaas ang pamasahe dyan, umabot na ng 5,000 one way, ay sino pang mabiyahe? So malaki po ang epekto sa ating ekonomiya kung wala na hong kikilos. Magkano ngayon ang presyo ng talong yan? Magkano presyo ng kamatis? Magkano presyo ng gulay na nagagaling po doon sa Northern Luzon? Magkano presyo ng palay, ang bigas, ng isda? So nahaharap tayo sa matinding kahirapan at hindi natin alam kung anong reaksyon nitong ating pamahalaan sa ngayon, mga kababayan ko, na andyan ang crisis. Mabuti sana kung bukas magtigil putukan yung sa Iran, biglang bagsak yung presyo ng langis na yan. Dahil magiging normal ngayon ang paglabas-pasok. Pero wag ho nating asahan na yan ay babagsak ka less than $90 per barrel. Dahil hindi ganun kabilis yung pag-compone doon sa mga nasira na mga loading ports na natamaan ng mga missile, both sides, Iran at saka dito po sa Gulf, sa Gulf States na yan, nasa Persian Gulf. So yan ay maaaring 1-2 taon na mataas pa rin ang presyo
ng langis ang presyo ng gasolina. So anong gagawin natin? Anong solusyon natin? Hindi ko alam kung ang ating Pangulo na nasa New York ngayon na parang meron silang bisita doon o kung walking visit tawag nila. Kung yan ay mayroon siyang iniwan na instruction sa mga tauhan niya na kung anong gagawin. Hindi natin alam yan. Dahil wala namang sinasabi. Ang sinabi lang ng press release napupunta doon ay walking visit daw sa New York. Hindi natin alam kung ano talaga pakay ng ating Pangulo na sa harap nitong crisis na ito na biglang lumipad at kailangan na may mahalaga siguro na lakad doon sa Amerika. Hindi natin alam kung anong magiging pakay ng ating Pangulo dahil lang sabi lang naman walking visit. So yan po mga kababayan, yan ang kalagayan natin sa ngayon. Ano ang ating ano ang plano ng ating pamahalaan? Ano ang kanilang ano ang solusyon? Na itong crisis na nararanasan na ngayon dahil kahit ang mga tricycle driver nagsasabi na nga ang taas na ng presyo ng gasolina. So, ang ibig sabihin yan, hihingi din sila ng pagtaas din ng kanilang presyo ng pamasahe. Ang mga jeepney, ganun din. Lahat yan, Wala kasing makapasok talaga sa Hormuz Strait. Kasi kahit na gustong pumasok ngayon, doon sa papunta sa Persian Gulf ng mga barko, maraming nakaparking doon sa labas, sa Arabian Sea. Sa Arabian Sea, maraming nakaparking ng mga barko doon na gusto pumasok na mag-load ng langis, mag-deliver ng mga containers doon sa mga lugar na katulad ng Bahrain na yan, ng mga Qatar na yan, wala nakakapasok. Alam niyo kung bakit? Ang inisingil ngayon ng mga insurance companies masyadong mataas na premium. Ang hinihingi nila between 7 to 12 million dollars na kung dati ay 300,000 lang yan ang insurance. So wala talagang gustong pumasok doon at gustong makipagsapalaran na pumasok at baka lumubog lang sila dahil babanatan sila ng Iran. So at isa pa dyan, ang mga insurance companies ay ayaw nila mag-insure din kahit na mataas na ang premium. Ayaw nila mag-insure dahil mataas masyado ang risk, mga kababayan. So yun ang sinasabi nila, mataas masyadong risk. So kung mag-12 billion yan, pagpasok, paglabas, another 12 million, ipapatong nila yan sa presyo ng crude oil. Magkano abutin ngayon ang presyo ng crude oil pagka ganyan, na hindi na makakayanan ng mga bansa na katulad po sa atin na tayo wala tayong sarili nating crude oil, wala tayong langis. Wala nga na rin tayo nga ng tinatawag na na itong refinery. Kasi ang Petron na refinery dati diyan sa Bataan is sinara na dahil hindi ganon ka efficient na kasi hindi naman ganon karami ang consumption natin sa fuel kaya hindi ho viable na magkakaroon sila ng tawag diyan ng refinery. So mas naisip nila ngayon mas mura pa kung sila ay mag-angkat ng gasolina, ng diesel sa ibang bansa, katulad ng Singapore, katulad ng China. So alam nyo, napakarami ng barko na nakaparking sa Arabian Gulf. Nag-aantay kung kailan magtigil putukan. Napakarami, libo mga kababayan, ang nag-aantay ngayon ng mga barko dyan.
gustong pumasok sa, sa Arabian Gulf, kaya lang hindi sila makapasok dahil nga natatakot sila na magiging collateral damage, baka pagpasok nila, banatan sila ng Iran, no? So yan ay ang tinitingnan ko dito yung tinatawag nilang yung ship traffic, no? Marine traffic pala, marine traffic. At marami nga ang barko na naka-parking diyan po sa Arabian Gulf, no? Arabian Sea. Libo ata, napakarami, parang langgam ang dami. Ng mga barko na nakaparking dyan na nag-aantay na gusto pumasok doon sa Strait of Hormuz para makapick up ng langis na i-deliver nila kung saan man parte ng mundo, kung sa China man yan, kung sa Japan, kung sa Asia na mayroong mga refinery, ay pipick up sila ng langis at i-deliver. Ngayon wala, walang pumapasok. So yun ang dahilan po kung bakit tumataas ng gusto itong presyo ng langis. At dito sa atin, hindi tayo magtataka ngayon kung iyan ay umabot ng 90 o kahit 100 pa ang presyo ng gasolina. Hindi ko alam kung anong gagawin ng ating pamahalaan dyan dahil kailangan dyan may action sila na. Maaring tagalin nila yung excise tax, tanggalin nila yung value-added tax para naman ma-mitigate yung pagtataas ng presyo ng gasolina, no? Hindi ko rin alam kung nag-iisip sila na magkaroon po ng rationing na kunwari ang isang kotse, you are only allowed to buy mga 50 liters a month, no? Okay lang yan kung may rationing dahil ikaw naman magiging mag-iisip ka ngayon na kung biyahe ka, kung hindi naman napakahalaga ang iyong pupuntahan ay huwag ka nang pumunta, huwag ka na umalis sa bahay mo. Kung mahalaga naman ang pupuntahan, babiyahe ka ngayon, pero bibili ka ngayon ng 90 pesos na gasolina. Pero rasyon pa na hanggang 50 liters lang ang kaya mo bilhin. Meron na ilalabas sila ngayon ng mga kung ano-ano pa na may mga ticket yan o kung ano. Nangyari na nung araw sa atin yan. Nagkaroon dati ng fuel rationing dito sa atin, ano? Nung nagkaroon din naghirap po dyan sa Middle East. Kaya napapanahon na rin na ang ating pamahalaan, palagay ko mga kababayan, pag-isip ngayon. Yung mga sinasabi nila na dyan daw sa Ligwasan Mars, mayroong dyan sa Mindanao, no? Mayroon daw langis dyan. Tingnan nyo. Kasi hindi pwede tayo we are at the mercy of other countries pagdating sa fuel natin. At siguro, lalong pagtingin ng ating pamahalaan, yung pag-aaral, kung matagal na pinag-aralan. Itong magkaroon tayo mga nuclear plant. Kasi malaking bagay ang nuclear plant. Hindi po masyadong apektado pagkaganyan na may mga gira, no? Yung nuclear plant, no? Kasi ang ano diyan, hindi naman ganun kadalas ang pag-refuel mo pag nuclear plant. Medyo mahal siya pero hindi ka apektado ng ganyan na pagtaas ng biglaan ng pagkaroon ng gira, no? At siguro pagdating ng panahon na kumura ang kuryente sa atin, maraming nuclear plant, marami sigurong bibili na nung tinatawag na electric vehicle, no? Kasi ang mangyayari diyan, hindi ka apektado. Wala kang gasolina na gagamitin pag electric vehicle. Katulad sa China, marami na ang bumibili ng electric vehicle dahil ang mga mura kuryente doon at ang makalaki ang supply ng kuryente. Sa atin, hindi pa pwede. Kasi sa atin, ang supply ng kuryente mahina at ang isa pang problema, mahal ang kuryente sa Pilipinas. Kaya yun ang isa sa dahilan kung bakit hindi ho nag-click itong electric vehicle sa Pilipinas. No?
Ay, bago ko makakalimutan, binabati ko pala yung samahan ng mga kapiston sa Manila, ano, na magsasagawa sila ng kanilang surgical mission sa darating na Semana Santa. Surgical mission po yan. Kasama po ang mga doctors ng Manila Doctors Hospital. At hindi ko nagkakamali, in Metrobank Foundation yata, ano. So, tayo binabati natin ng magandang hapon, yung pamunuan sa pamumuno ni Ginang Brenda Barcinas at saka yung director ng medical director ng ano tawag yan, Manila Doctor, si Dr. Abet Rojas. Magandang hapon po sa inyo. Kung kayo nakikinig sa aming programa na Doctor on Air dito po sa The Truth Doctors on Air, dito po sa CBS-TWAD. Hindi ho kami medical doctors po. Kami po ay doktor. Na yung mga kasinungalingan, nilalabas namin ang katotohanan. Ganun po kami. Hindi ho kami, wag po kayo kumonsulta sa amin ni Dr. R. Kasi baka mamaya magtatanong kayo na, lalo na yung mga lalaki na pag nakita yung mga litrato ni Congressman Laila de Lima. Di ba may litrato si Congressman de Lima na naka-bikini, no? Tapos kayo magkukonsulta sa amin. Sasabihin nyo, Dr. R, Dr. J, baka mamaya meron ho akong problema. Bakit? Nang tinignan ko yung nakabikini na litrato ni Congressman de Lima, bakit parang mayroon akong ano tawag yun? ED. Sabi ko, anong ED? Erectile dysfunction. Sabi ko, hindi, wala kang erectile dysfunction. Ibang litrato ang iyong tinitignan. So maghanap ka ng ibang litrato. Tingnan mo kung may epekto. So yun ay wag ho kayo kumonsulta sa amin ni Dr. R. No? Dahil kami hindi ako doktor sa ED. Erectile dysfunction. Palitan mo yung litratong tinitingnan mo. Kung maaaring kay siguro kay yung magandang dilag, yung magandang artista, yun ang tingnan mo. Huwag yung sa congresswoman. Kasi tiyak na magkakaroon ka ng dysfunction. Hindi. Yun, alam nyo, mga kababayan, natatawa lang ako kasi yung reaction, ganun na lang, sa ganun lang kaliit na problema, kaliit, no? At wala namang sigurong disrespect na itong si Congressman Suntay, wala naman siyang disrespect doon sa kay Ann Cortez, ano? But anyway, tuloy-tuloy tayo na hindi natin alam kung ano mangyari sa susunod na mga araw, kung gaano kataas itong aabutin nitong mga presyo ng gasolina. So, mga kababayan, ang payo lang natin, kung kayo po ay namamahalan sa presyo ng gasolina, lahat naman tayo, tiyak ko namamahalan. Wala naman siguro hindi magrereklamo. Pero na lang yung ubod ng yaman na baliwala sa kanila. Iplano nyo ang biyahe ninyo. Huwag yung basta-basta na lang namamasyal. Sasabihin ninyo, magkano tayo, ano ba tawag yan? Tripping. Mag-ano muna kayo? Maghunos dili. Kung magagawa nyo sa bahay muna manatili, no? Nang hindi po kayo lalabas, doon naman sa kaya pang magbisikleta, bumili kayo bisikleta. Para pagpunta nyo sa mga, bibili kayo sa grocery, no? Bili kayo ng bisikleta na may basket doon sa harapan. Pag malapit-lapit, 1-2 kilometro layo, kung kaya nyo, magbisikleta na lang muna. At huwag kalimutan magsuot ng helmet, Pagkatapos yung mga namamalengke, ganun din.
O di kaya bumili kayo ng electric bike, no? Yung maliit na bike na pwedeng dumaan lang sa mga minor roads, yung sa looban lang, no? Kasi marami naman ng grocery na sa looban lang eh. Bumili kayo noon ng e-bike na tinatawag nila, no? Huwag nyo dalhin sa mga highway. At kung pupunta kayo sa palengke, siguro, yan, may mga parking naman yung palengke na safe. Mag-e-bike na lang muna. At isipin na kung paano ka makatipid. At kung hindi man, di mag-tricycle lang muna. Kung wala kayong e-bike, mag-tricycle o kung malapit-lapit lang, 1 kilometrong layo at matibay pang tuhod nyo, paglakad na lang muna. Exercise pa. So maraming paraan tayo na magagawa, no? Kung paano tayo makatipid sa enerhiya, lalo na sa gasolina. At hindi natin alam kung hanggang kailan itong ganitong crisis. At hindi rin natin alam, mga kababayan, kung iyan ay pagdating sa, kunwari, natigil ang putukan dyan sa Middle East. Kung gaano kabilis naman ang pagbaba ng presyo ng langis bago mag-normalize, mag-normal, hindi natin natitiyak yan. Kung hanggang kailan yan, yung pagputok ng mga baril dyan, ng mga missile dyan sa Iran at saka sa laban sa Israel. So yun ay, kaya nasa sa atin po, mga kababayan. Tayo mismo ang nakakaalam kung ano ang ating gagawin. Yung aking sinasabi, parang lang ito, tip. Pero kayo po ang nakakaalam kung gusto niyo gawin yan o hindi, nasa sa inyo yan. Yung pagbiyahe ng wala ka na magpupuntahan, kung kayo naman ay nag-opisina, maaaring siguro kayo sa isang lugar, kung iisa lang ang lugar ng office nyo, siguro mag-carpooling kayo na 4 kayo o 5 sa isang sasakyan na lang at iintayan na lang doon sa opisina din pag uwi. Palit-palit kayo para hindi masyadong mabigat po ang gastos ninyo sa gasolina. Dahil ang uncertain ngayon na ang Iran ayaw po pumayag sa tinatawag na tinatawag nilang ceasefire, hanggang hindi nila napulbos itong Israel. Ayaw nila ng ceasefire at hardline yung pumalit na sa pinatay nilang si Ayatollah Ali Khamenei na si Mustaba Khamenei, anak nung Ayatollah, ng dating Ayatollah. Kaya ngayon ang Ayatollah Mustaba Khamenei ay mukhang hardliner na gusto niya ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Kaya hindi natin alam kung hanggang kailan itong problema na ito yan sa Iran, kung kailan matitigil ang yung gira. Kaya ang gagawin naman tayo mismo ay magtipid. Magtipid tayo. Kung hindi naman kailangan lumabas, huwag na munang lumabas. Kung hindi kailangan na magamit ng sasakyan, kung malapit lang ang pupuntahan, huwag na gumamit ng motor. Maglakad na lang. At lalong maganda siguro kung kaya nyo magbisikleta, nang nabanggit ko kanina, magbisikleta na lang kayo. Yun na lang gawin ninyo kasi nasa sa atin po ang pagtitipid. Kayo mismo nakakaalam ng inyong pangangailangan. Ang sa amin dito sa Truth Doctors on Air, nagbibigay lang ho kami ng suggestion. Kung susundin nyo o hindi, nasa sa inyo po yan. Ito po ang inyong lingkod at sakala na sa ating partner, Dr. R. Kami po ay magpapaalam na. Magandang hapon po sa inyo lahat. At maraming salamat sa pakikinig nyo sa The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS TWAD. 1098 kHz sa inyong mga talapitan. Magandang hapon sa inyo lahat. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo,